Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Pero hoy, Junior, magdasal ka na tumaba muli si Tatay Digong dahil pag siya'y patuloy na pumayat at may mangyari sa kanya, tapos na ang inyong pamilya. Kung nung una, kayo'y nakapunta pa ng Hawaii, baka hindi na kayo makaalis ng Pilipinas. Oh, mga kabunyog, mga kababayan, punto diretso ulit tayo. Ha? Ito. Grabe na naman ang mga pagbabanta ni Roque kontra kina Marcos. Dapat talaga sa kanya maaresto na, mapabalik na sa Pilipinas. Nagiging ano na actually, yung mga pagbabanta ni Roque talagang ano siya. Hindi, totoo naman. Totoo yung sinasabi ni Roque na galit talaga siya sa Marcos. Galit talaga siya. Pero itong mga huling sinasabi niya, nagbo-border na ito sa ano eh. Nagbo-border na ito sa inciting to sedition. Nagbo-border na. Yung mga nag-vlog na naman si Roque ngayon, kung reaction niya tungkol dun sa ano, tungkol dun sa si Digong daw, si Duterte, yung tinatawag nilang Tatay Digong. Tinatawag nila Roque yan, Tatay Digong. O ngayon, kasi sinabi ni Elizabeth Zimmerman na sa huling pagbisita niya, talagang butot balat na daw si Duterte. Kumbaga, sobrang payat na. Ngayon, nag-live si Roque kasama yung ilang mga DDS. Ang sinasabi ni Roque, kapag may nangyari kay Digong, ang sinasabi niya, hindi niya man inano, pero siyempre, paano kung mamatay sa kulungan niya? Sobrang papayat na daw. Sabi ni Roque, ipagdasal nyo na tumaba na siya. Kasi pag hindi at natuluyan yan, alam niyo na ang mangyayari sa inyo. Kung noong panahon, pamilya nyo nakatakas pa kayo, ngayon baka hindi na kayo makatakas, mangyari na sa inyo. Ang nangyari kay Muammar Gaddafi sa Libya. O alam naman natin ang nangyari kay Muammar Gaddafi sa Libya. Pinatay ng mga Libyans. Parang anong ibig sabihin nun? Sobrang pagbabanta na yun. Grabe na yun, Hindi, pero yun talaga yung sinabi ni Roque. Kapag namatay si Digong, paghandaan daw ng Marcos na may nagbabanta siya, mag-aalsa ang tao. Magagalit ang tao sa ginawa kay Duterte ni Marcos. At kapag nangyari ito, kung noon ay nakatakas pa sila ngayon, hindi na daw. Yun yung talaga yung banta niya. Anong masasabi nyo? Di ba matindi yan? Matindi ang mga pagbabanta na yan. Kaya dapat, talagang gawin na ng gobyerno ang lahat ng paraan. Napos matapangyarihan ng gobyerno. Hindi nila magawa ng paraan yan na mapabalik sa Pilipinas yan. Mapanagot. Kasi ganyan, parang katulad din ni Sara Duterte, yung pagbabanta naman ni Duterte, i-assassinate. Ito naman hindi. Pag may nangyari daw kay Digong, namatay, kung may mangyari dito sa kulungan, kasi sabi nga ni Zimmerman, payat na ito, sobrang payat. Pinaano naman, in-exaggerate naman ni Roque, kung sobrang pumapayat na yan, at may mangyari dyan sa kulungan, siyempre, tinutukoy niya kung mamatay sa dahig. Hindi kayo mapapatawad ng mamamayang Pilipino. Yun ang sinasabi ni Roque. Maghanda kayo. Kung noon ay nakatakas pa kayo o itinakas kayo, nakapunta pa kayo ng Hawaii, ngayon daw ang pamilya Marcos, baka hindi na. Hindi, talagang binanggit niya yung nangyari kay Gaddafi. Ano bang nangyari kay Gaddafi? Pinatay nga. Di ba? Pagka ganyan na ang sinasabi mo, may pagbabanta ka ng ganyan, di ba seryoso na yan? Kaya lang anong ginagawa ng dapat magawa na ito ng paraan. Dapat magawa ng paraan yan. Si Harry Roque, sobra na ang niyan. Sobra na ang mga sinasabi. Yan, nag-i-inciting to sedition na yan. Kahit nga sa dapat may mag-initiate niya na dyan ng disbarment sa Supreme Court. Yung mga marami namang tao ang Marcos. Na nila yan. Sumusubra na si Roque. Kahit ako na hindi loyalista ng Marcos, yung mga sinasabi na yan ni Roque, yan? Matindi yan. Hindi na yan dapat palampasin. At saka nag-aano ka na. Nag-i-incite ka na ng sa tao. Nag-i-incite ka na mag-alsa ang tao.
Bagamat hindi niya naman sinabi ngayon na, pero ang sinasabi niya lang, pag namatay o pag may nangyari kay Digong sa kulungan, kasi papayat na nga daw, ang asahan daw niya ni Marcos na hindi yan mapapatawad ng mamamayang Pilipino. Yun ang warning ni Roque. Magagalit daw ang mamamayang Pilipino at hintayin ninyo ang galit ng mamamayang Pilipino. Yun ang banta ni Roque. Kaya seryosong mga pagbabanta na ito Parang katulad din ito ng pagbabanta ni ni Sara Duterte doon sa kanyang assassination. Ito naman pagbabanta na ganito binabanta. Pag namatay si Duterte sa kulungan, mag-aalsa ang mamamayang Pilipino at mangyayari sa Marcos ang katulad ng nangyari kay Gaddafi. Yun. Ganon kalinaw ang mga binanggit ni Roque. Yang mga ganyan, hindi na yan simpleng freedom of expression, hindi na yan freedom of speech. Na talaga yan. Inciting to sedition na yan. Kaya alangan naman ako ang mag-ano niyan. Dapat ang magkaso niyan, gobyerno or talagang loyalistang supporters ng Marcos. At dapat gawin ang lahat ng gobyerno para mapabalik na yan sa Pilipinas si Roque at mapanagot sa mga krimen niya. Kasama na yan. Dapat sampahan niya ng bagong kaso sa ganyan. So, syempre dapat ang magsampa niya ng kaso yung malapit sa Marcos, yung loyalista ng Marcos or tao ng Marcos. Naman kasi hindi naman ako loyalista ng Marcos. Pinagtatanggol ko lang yung mga bagay na mabuti sa Marcos. Pero hindi ako loyalista ng Marcos. Pero itong ginagawa ng ni Roque, na ito? Inciting to sedition na yan. Kayo, mga kabunyong mga kabayan, anong masasabi nyo dyan? Sumusubra na si Harry Roque. Sumusubra na siya. Kailangan na yan mapanagot. Mapauwi na yan sa bansa. Ang dami niya ng atraso Yung qualified human trafficking case, Nobel yan. Itong mga pinagagawa niya ngayon, inciting to sedition. Mabibigat yan. Diba? Mga kabunyog, mga kababayan, tama ba tayo sa ating punto? Yan, tayo diretso tayo sa punto. Ito po si Attorney Enzo Recto. Ito ang ating punto, diretso. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.